Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na preliminary competition ng Miss Universe Philippines for 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang preliminary competition tayo ngayon ng Miss Universe Philippines. So alam ko lahat kayo ay talagang naloka at yung iba ay nainip sa paghihintay. Yung iba naman ay nagrereklamo. Ang dami kong nabasa ng mga comment doon. Parang 24 hours daw bago magsimula. Kasi naman ang announcement naman nila mali. Announcement nila sa atin 8 PM. Pero nag-start na sila ng parang piling ko 11 na Philippine time. Kasi magte-10 dito sa Thailand. So mag-i-11. Understanding naman, sa totoo lang kasi nga, sa sobrang dami, di ba? Sa sobrang dami ng event nila yesterday, ang hindi ko maintindihan kung bakit sinabay-sabay talaga nila. Nung umaga, nagkaroon sila ng closed door interview. Pagkatapos, nung hapon naman, ay ayun na nga, sinimulan na nila yung Mr. Pilipinas Coronation Night. And then, after noon, nag-preliminary competition pa sila. Diyos ko, kamusta naman yung mga kamusta naman dito yung mga, nila, yung mga organization na member dito sa Miss Universe Philippines. Sila din ang napagod, di ba? Pero, ayun. So, nairaos naman nila ng bonggang-bongga. So, ano ba reaction ko? Okay. So, sa entablado, nung una, sabi ko, ay, ang ganda. Tapos, yung matagal-tagal na ako nanonood, sabi ko, para ako nanonood ng Itbulaga. So, totoo lang, para ako nanonood ng Hot Babes sa Itbulaga. Ayun talaga yung parang tumatakbo sa utak ko. Sabi ko, ano ba pinapanood ko? Miss Universe Philippines ba? Or parang kasing grand final ng Hot Babes sa Itbulaga. Ganon. So, medyo dismayado ako kasi parang siguro dahil nasanay nga ako dito sa Thailand, grabe yung mga event nila. So, parang ganun yung hinahanap ko sa Pilipinas ngayon. So, sa totoo lang, sa Thailand, maliit lang yung venue nila sa mga event nila. Hindi naman ganun kabongga, hindi naman ganun kalaki. Pero, the way kung paano nila patakbuhin yung production nila, sobrang winner. Oo, mahaba yung runway, maraming ilaw, sobrang panalo talaga kapag nandoon ka talaga sa sa live. At kahit nanonood ka sa TV, talagang kita mo yung detalye, hindi madilim, HD yung dating. And then ayun. So, ayun yung hinahanap ko dito sa Miss Universe Philippines. Kasi sa totoo lang yung entablado nila okay naman. Kaya lang parang kulang sa level up ba, ganon. Anyway, ang importante siguro sa kanila ay nairaos nila ng bonggang-bongga at successful naman sila doon. And then, kudos naman sa 66 candidates, alam ko lahat sila ay naghirap, lahat sila ay napagod, at lahat binigay talaga nila yung best nila. So, dito nagkaalaman ng mga galawan. Ang napansin ko lang sa ibang kandidata natin, yung iba maliliit talaga, no? So, yung iba maliliit, yung iba lalaki ng hita, yung iba naman, parang naguguluhan ako. Parang hindi ko alam kung ang pinapanood ko ba ay Miss Universe Philippines. Kasi syempre pag sinabing Miss Universe Philippines, dapat talaga yung mga girls na kasali dito, grabe yung, tawag dito, yung standard nila, the way of yung beauty. Parang sa Binibining Pilipinas, di ba? Kapag tinignan mo yung mga candidates sa Binibining Pilipinas, talagang mapapawaw ka eh. So, yon. Pero, dapat ayun, magkaroon sila siguro ng quality standard doon sa mga girls na magjo-join dito. Kahit sabihin natin 40 lang or 30 candidates, basta yung quality talaga nandoon, yung parang tipong mahihirapan ka kasi sobrang halos lahat sila ay halos pwede mo nang pagpilian. Ganon.
Pero dito kasi, sa dami ng candidates, ang tagal, tapos yung iba hindi ganun kabongga gumalaw. And then, plus, nandoon yung, sasabihin ko ba, yung, nandoon yung parang iilan-ilan din lang naman talaga yung naglalaban-laban na masasabi mo, oy, ito talaga, pwede ito talaga sa international pageant. Yung mga tipong gano'n, no, di ba? Anyway, so, congratulations na lang sa Miss Universe Philippines kasi wala naman tayong magagawa, di ba? So, don't get me wrong guys, sinabi ko lang yun na obserbahan ko. And then, punta tayo dun sa host. Actually, ang ganda ni Chelsea Manalo kagabi. Sobrang natuwa ako sa beauty at sa gown niya. And then, yung Erica Kristen Lee, in fairness sa kanya, sobrang galing niyang mag-host. Yung energy, yung power, ayun. So, medyo parang naghahabol dun si Chelsea Manalo. Parang feeling ko hindi sila pwede together. Kasi yung si Chelsea, parang alam naman natin na malumanay, mahinhin. Tapos, eto, ang taas ng energy, yung ganon. Pero hindi naman sila nagsasapawan. Mararamdaman mo naman na nag-giveaway naman si Chelsea talaga. At hinahayaan niya lang yung host niya na ilabas yung character niya bilang host. Pero magaling yung si host na si Erica. Nagustuhan ko siya. And then sa performer naman, ayun, so masyado ko na nasa ulo yung Margarita. Sabi nga din, no, parang bakit puro ganyan lang yung tugtog. Live song naman. Sabi ganun, pwede daw, sana daw nag-set ng 3 song. Sabi ko, ganun talaga eh. Tapos sabi ni No, nasa ulo na rin ni No kasi kumakanta siya kanina, Margarita. Di ba? Natuwa naman ako. At yon, so medyo yung performer nila, naluloka din ako. Ang gwapo-gwapo lang talaga ni Justin. Si Justin na talagang super yummy. Tapos yung the rest, parang, ay nako, anyway, good luck sa inyo. Kayo na ang humusga. So, punta na tayo dito sa candidates. Sino ba yung mga candidates na nag-shine? Actually, guys, syempre swimsuit, di ba, nung simula. Naloka lang ako kay Albay. Si Albay, maganda naman si Albay, sa totoo lang. Pero yung energy niya, kasi siya yung begin sa swimsuit, sabi ko, hala, bakit ganito? So, medyo naloka lang ako doon sa eksena niya. Parang kulang sa energy. Hindi ko alam kung ano ba, puyat na ba si ate at hindi na makahataw. Pero thanks God naman kasi yung mga sumunod ng kandidata ay humataw naman na ng bonggang-bongga. So yun talaga yung naging reaction ko. Parang ano to? Anong nangyari? Bakit ganito yung eksena niya? So, nanghihinayang ako kasi sa totoo lang, siya maganda. Ang ganda siya. Maganda yung interview niya. Napanood ko yung interview niya. Ang ganda ni Albay. Pagkatapos, ang ganda ni Albay. Pag tinignan mo, medyo chubby lang. Pero alam mo yun, yung kung ako sa kanya, pwede mo hihataw yun ng todo-todo eh. Oo. Pwede ka talagang lumaban kasi may ilalaban naman. Kaya lang, sa ipinakita niya, hindi ko alam kung may laban siya doon. But good luck. And then, gusto ko din papunta tayo dito sa paitaas, no? Si Iligan. Si Iligan City, maganda siya sa evening gown, maganda din siya sa swimsuit. Yung sa swimsuit niya, talaga yung face, masasabi ko na, wow, ang winner ng datingan niya. Tapos yung evening gown niya pa talagang panalo, di ba? Lakas mo ka, Miss Bro. Balutan, di ba? Sabi ko nga, kinuha niya yung tela doon sa school namin eh. Kasi ganyan yung mga tela na sinasapin namin sa table. Pero, yung binuksan naman niya yung sabi ko, ay, ang ganda. In fairness. Saka gusto ko yung performance niya. Maganda, both swimsuit and evening gown. And then, si Ipugao. My gosh, si Ipugao. Ito naman yung masasabi ko, yung kandidata na parang pwede mo talagang dalhin sa international pageant. Kasi talagang qualities, tapos yung beauty, yung performance niya, tama naman. So, yun. So, parang konting konting adjust lang talaga na, alam mo yon, i-improve. Ay, nako, panalo. Body niya, I think kailangan lang konting papayat pa para mas talagang maging fit tignan. But, overall, sa ipinakita niyang performance kagabi, I think, isa siya sa mga talagang masasabi natin stunning, di ba? Si Ifugao. And then si Davao. Si Davao, maganda ang execute ni Davao. The way kung paano niya i-present both evening gown and swimsuit. Kaya lang medyo na-worry lang ako kay Davao kasi
yung ano niya, yung kanyang cape, nakalimutan niyang tanggalin. Hindi ko alam kung ang rules ba dito ay dapat tanggalin mo yung cape. Kasi kung mapapansin mo, lahat ng candidates ay tinatanggal yung capes. Pero sabi nga ni Shamsi Supsups sa Miss Universe, big sin daw kapag hindi mo nakalimutan mong tanggalin yung mga ano yung dapat tanggalin dyan during na naglalakad ka. So, I think ayun yung magiging problema ni Davao para hindi siya makapasok sa semifinals. Pero kung hindi naman yun ganun ka-importante, parang feeling ko yung performance niya pasok na pasok. At ang ganda niya doon sa sa kanyang evening gown. Gusto ko yung atake ni Davao, no? Asian na dating. And then Cebu City, in fairness kay Cebu City, performance level talagang check na check. Maganda siya sa swimsuit. Gusto ko yung sa swimsuit. Gusto ko yung galawan niya, tama lang, malinis, klaro, ano mo yun. Tapos, gusto ko din yung styling, yung makeup. Yes, okay naman. And then, pagdating sa evening gown, oh my gosh, isa siya sa mga gusto ko yung evening gown niya. Very elegant yung dating. So, in fairness kay Cebu City, talagang masasabi ko na, wow, humataw dito. And then, si Camiguin, si Camiguin, hindi rin nagpakabog. Talagang masasabi ko din na maganda ang performance level na ipinakita niya. Hindi nakakaantok sa haba ng show na to. Medyo talagang kailangan yung energy na makikita mo sa mga girls ay winner. And then, ayun. So, gusto ko yung performance niya both evening gown and swimsuit. Ganon din si Batangas. Si Batangas, in fairness kay Batangas, natuwa ako kay Batangas. Sobrang maganda yung performance level niya. I love Bohol. Si Bohol kasi parang feeling ko, actually, medyo nakulangan lang ako sa kanya sa performance. Pero yung mukha niya nagbibigay sa akin na parang, get me, ganon. May charm kasi talaga si Bohol. Maganda talaga yung mukha ni Bohol. Hindi ko lang alam sa mga hurado kung si Bohol ay nakikita nila ito ang pwede natin ipadala sa Miss Universe. Pero kapag may ganong factors, isa siya sa mga parang pwede kong sabihin na, baka manalo si Bohol. So, yon. So, in fairness kay Bohol, pretty face. And then, Benguet. In fairness naman kay Benguet, performance niya, okay. Body, talagang masasabi natin. Ganda ng body, ganda ng kurba. And then, yung evening gown niya, so-so naman. But hindi ko masasabing she's on the top, pero parang feeling ko yung performance na pinakita niya dito ay pasok sa banga. And then, ayun, nabanggit na natin si Batangas, si Baguio. Si Baguio, gusto ko yung energy, gusto ko yung attitude na pinapakita niya. She keeps smiling, di ba? Gusto ko yung charm na nakikita ko sa kanya. Kung ikukumpara ko siya kay Bohol, I think I love Baguio more than Bohol. Si Bohol, maganda yung height, maganda yung beauty, pero I love yung performance ni Baguio. Si Baguio kasi, hindi naman siya ganun kabongga yung ano niya, pero kita mo na malinis yung performance, malinis yung mukha, she keeps smiling. Kung beauty pageant talaga ang pag-uusapan, siya talaga yung masasabi mo, pwede to. At pwede talaga siya ipadala sa international stage kasi parang feeling ko, enough na yung ipinakita niyong performance. Hindi ko lang masyado bet yung gown. Maganda sana yung gown, kaya lang nakasira yung color blue na But, nadala niya kasi. Kaya parang feeling ko, ay winner. So, yan. So, nasa radar pa rin talaga si Baguio City. Ayun, si Baguio. And then, si Bacoor. My gosh, si Bacoor, isa siya sa mga tinuturing kong pwedeng surprising candidates. Ito yung isa sa mga dark horse na pwedeng lumutang. Katulad ni Batangas, ayan. Si Bacoor kasi maganda yung performance na pinakita niya. And I think good. At umeksena din to doon sa ito yung nagpasatay, di ba? So hindi ka chanchu, ganon. So may mga ganong factors na siya. Pero I love yung performance na nakita ko sa kanya during prelim swimsuit and evening gown. And then si Iloilo City, in fairness sa mga taga Iloilo, yung pambato nila ay very tawag dito smart, the way kung paano i-present yung sarili niya.
ang bibo ng dating. And then, I love the way kung paano siya umismile sa camera. Naalala ko tuloy sa kanya si Shamsi Soup Soup. Yung alam mo yung keep smiling lang, ganon. So, maganda. Isabel. Oh, ayan. Sa mga taga Isabela. To be honest, gusto ko yung performance ni Isabel during swimsuit and evening gown. I love the way yung paano niya i-present yung sarili niya. She keeps smiling and then go to the flow. Malinis, klaro yung pasarela niya. Hindi ko lang alam kung ang judges ba ay natitipuhan siya. Pero sa ipinakita niya kagabi, isa siya sa mga magaling mag-perform. And then, gusto ko yung evening gown. Doon talaga na parang, yung sa swimsuit pa parang, okay, so-so. Pero yung sa evening gown niya, wow, ang galing kung paano niya i-present yung sarili niya. Talagang pinatunayan niya na kontesera din siya. At good job. Ayun yung masasabi ko. Good job, Isabela. So, pasok ba siya sa top 20 natin? Ayan yung abangan ninyo very soon. So, yan. Laguna. To be honest, maganda naman yung performance ni Laguna. Kaya lang I'm a little bit disappointed sa kanya kasi nag-expect ako ng more, nag-expect ako ng energy. Parang feeling ko doon nagkulang si Laguna sa energy ba niya na kung paano niya i-execute yung energy or yung tinatawag dito, personality. Ayun. So, yung personality parang nawala. And then, I realized na, hindi pala siya ganun kabongga talaga rumampa. So, ang asset niya dito sa competition, I think yung height, yung tall, na talagang masasabi ko, she's a long-legged. Ayun yung ine-emphasize niya yung haba ng mga bias niya. Pero hindi ko lang alam kung ang mga judges ba ay na-amaze ng bonggang-bongga sa kanya. Pero habang pinapanood ko siya, parang I'm a little bit na parang, ate, parang nawawala yung personality mo during na nagpe-present ka. Dapat you always keep smiling. Ganon. Yung parang, yung naka-smile siya, pero parang nawala yung aura na tinatawag na parang masayahin. Hindi ba katulad ni Baguio, yung lumabas si Baguio, parang masasabi mo, wow, ang ganda ni Baguio. Ganon. So doon ako nalungkot na parang nakulangan ako sa kanya. Yung energy, oo, parang kulang sa energy. Yung personality, the way kung paano yung, alam mo yun, maghaharot. Masyado siyang seryoso, masyado siyang nakafocus, ganon. So, maganda naman yung swimsuit, maganda yung evening gown, pero yung personality niya parang, I'm a little, nakaramdam ako ng boring, ganon. And then, si Malay Aklan, in fairness to, she's pretty, no? Nung Malay Aklan, ang cute niyang tignan. Sobrang, both swimsuit and evening gown. Pero naliliitan lang ako sa kanya. But nandoon ako na parang, wow, may extravaganza beauty talaga siya. Yung may charm. So, yun, in fairness. And then, Muntinlupa. I think she's okay. Yung performance na pinakita niya ay very nice, good. Parang katulad din ng mga nakikita kong pinapakita niya noon. Wala namang something new. Kumbaga parang maganda ang performance niya. Pero siguro naghahanap lang ako sa kanya ng something na ano bang bago. Pero parang ang hirap naman kasi parang wala naman talagang bago. But performance niya, swimsuit and evening gown talagang pak. Hindi ko lang gusto yung kulay ng evening gown niya, pero yung details, ang bongga, no? So, yun. So, magaling yung laro ni Winwin. At talagang masasabi ko na, very queen yung dating. Elegant yung dating niya sa evening gown. Sobrang panalo yung galawan. Sa swimsuit, tama yung energy na binibigay. So, tignan natin. But, Winwin is isa sa mga contender talaga na masasabi mo na malakas. And then, Nueva Ecija. Si Nueva Ecija naman, ang datingan niya sa akin, parang, wow, ang ganda-ganda ko. Look at me, I'm so pretty. Yung ganon. Ayoko lang yung attitude niya kasi okay sana eh. Kaya lang medyo may pagka-awkward yung dating. Oo. So, yon. Pero yung performance, talagang masasabi yung, she's very professional. The way kung paano umakbang, paano tumingin sa camera. Kaya lang minsan nagiging OA lang minsan dahil overacting niya. Oo. Kaya, ang datingan tuloy awkward yung ganon. Pero,
gusto ko yung evening gown na ginamit niya. Ayoko lang yung ginanon niya yung ano eh. Sana medyo inilakad niya na lang yun ng with confidence. Ganon. Tapos gusto ko din yung height ni ni Chanel. She's look good. But may something wrong lang, parang awkward something doon sa mga ginagawa niya. Siguro nag-over siya move. And then, Oriental Mindoro. In fairness kay Oriental Mindoro, she's, pretty, ganon. Parang, eto, pwede itong mag-Miss Grand, yung ganyan, galawan. But, she know how to look the camera, no? Maganda yung execution niya, evening gown and swimsuit. Yes, in fairness kay Oriental Mindoro. And then, Occidental Mindoro pala. Then, si Oriental Mindoro naman, in fairness yun sa dalawang Mindoro talaga, performance nila good. Occidental at saka Oriental Mindoro. Si Oriental Mindoro, panalo yung evening gown niya, no? As in talaga, ito talaga yung pasabog na gown. Sabi ko kung si Atisa ganito ang sinuot, ang ganda siguro lalo. But, ayun nga, nagmukha siyang maganda dahil sa veil. Ayun yung tinatawag na strategy game para mapansin ako. And then, parang lahat palakpakan ako at humanga sa akin. So, that is the game. Hindi mo masasabi na parang nagkulang siya eh. Talagang ginawa niya yung best niya. Ang una kong napansin yung veil. Sobrang haba, sobrang wow! Eksena. Pero kung titignan mo naman sa ay tama lang yung galawan. Actually, mas gusto ko yung galaw ni sa kanya ni Occidental. So yon. Kasi si Occidental, maganda talaga si Occidental, pero maliit lang. But the way kung paano mag-perform, panalo. But sa kanya, dinaan niya sa strategy game. Sige, mag-strategy game tayo dito. So, look at me. Parang, diba? So, yon. Anyway, so good luck. Para sa akin, isa siya sa mga talagang, dark horse. Na parang, wow! Ganon. So, she know how to game. Si Oriental Mindoro. And then, Pasay. Pasay, masasabi ko, gorgeous. Maganda siya. Maganda siya sa swimsuit. Sa swimsuit, talagang, ayun na, talagang, kung performance ni Pasay at performance ni Bohol, I go for Pasay. And beauty ni Bohol at beauty ni Pasay, I go for Pasay. Kasi, miski pa paano talaga, makikita mo talaga na parang beauty queen din yung datingan talaga ni Pasay more than kay Bohol. Pero hindi ko alam kung ano ang trip ng Miss Universe Philippines, kung sino sa kanila. Pwedeng silang dalawa makarating sa top 5, but I think Pasay is one of the best kung sa kanilang dalawa. But, performance niya, I think okay, pero kailangan lang siguro din ni Pasay na magpapayat talaga ng todo. Kasi parang feeling ko, sobrang laki niya. Yung laki ng tangkad, tapos ang laki ng yung hita niya. So, sobrang medyo parang mas gusto ko pa siyang pumayat konti. Kasi talagang potential at winner. Sa evening gown, gusto ko din yung performance niya sa evening gown. In fairness sa kanya, no? Nag-shine siya. So, yon. And then, Pasig. Si Pasig naman, sobrang payat. But gusto ko yung styling, gusto ko yung makeup. So, parang pwede mo siyang dalhin sa mga minor pageant, mga ganon. Pasig. And then, Quezon Province, Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, ang masasabi ko, Diyosa. Diyosa. Mukha niya kagad yung makikita mo kapag sa camera. Pagkatapos, gusto ko din yung performance niya na tama lang. So, sa swimsuit talagang, sabi ko nga, sana nag one piece. Kasi ayoko talaga na naka two piece siya. Kasi hindi mo na-appreciate yung kurba ng katawan niya. Pero, nadala naman niya kagabi. And then, tama lang din yung performance niya. Energy, check. Tapos, yung beauty, okay. Tapos, the way kung paano siya mag-perform, humarap sa camera, may landi. So, parang feeling ko, okay na okay siya overall. And then, pagdating sa evening gown, so, yellow. The-surprise ako kasi, yellow siya sa umaga, yellow pa rin siya sa gabi. So, I think her color last night is yellow. So, ito yung gown na parang,
nung una hindi ko na-appreciate kasi 'di ba sinasabi ko sa inyo, ayoko kay Atisa na puro tela. Oho, parang nalalamon kasi siya ng tela. Yung nakikita ko tela, more than sa nakikita ko yung performance niya. Pero yung pinanood ko naman, tama naman yung execute niya. Yung gown siguro mas maganda kung may hiwa siya sa legs. Oho. But overall okay naman. Hindi ko masasabi na wow, ang bongga, pero bumagay sa kanya yung yellow gown. At nadala naman niya ng tama, di ba? So, yon. So, good luck. And then, si Surigao. Oy, in fairness kay Surigao, ha. Gusto ko yung performance niya sa swimsuit at gusto ko yung kanyang evening gown na red. Yung lakas mo ka Miss Grand din neto eh. Yung gumanong-ganon na siya. Pak ba yun? Ganon. Bongga. So yun. So para sa akin, okay naman. And then Sinuluan Laguna. Oh my gosh, si Sinuluan Laguna. Lumabas yung pagiging grand niya. Grand entrance, grand exit. Ganon! So, sinabi ko na nga ba hindi talaga maiiwasan yung ganyang galawan na kasi parang ako nanonood ng Miss Grand sa kanya. So, lalo na yung ginalo niya yung gown niya, pero di ba? Sa Miss Grand, Diyos ko, usok-uso yung mga ganyang eksena. Tapos biglang mag-slow motion pa yung pababa. So, yun. So, sabi ko sana sa Miss Grand ka talaga ate pumunta. Pero performance level naman, in fairness naman sa kanya, hindi mo naman pwedeng isnabin yung performance niya. Actually, mas gusto ko yung energy niya, gusto ko yung keep smiling siya, mas gusto ko yung nakita kong performance kay Liana Aduana more than kay Laguna. And then, I think she's on the top, katulad ni Atisa at saka ni Winwin. So, sila yung mga nakikita ko na parang, oy, my gosh, hindi mo pwedeng isnabin kasi talagang papalakpa ka sa kanila, di ba? And then, next is, sino pa ba? Kaloka, Sultan Kudarat. So, another grand girl. Sunod-sunod dyan sila yung mga ganon. So, gusto ko yung gown ni Sultan Kudarat. Gusto ko din yung performance niya, lalo na sa swimsuit. Yung kumindat siya na di ba? So, ang ganda, ang bongga. Doon talaga na para masasabi, in fairness. So, yon. And then, evening gown, siguro much better kung nag-red lipstick talaga siya, yung red na red, para remarkable yun sa kanya. And then, nakikita ko sobrang puti niya. Hindi ko lang gusto yung color ng gown niya, pero gusto ko yung cut. Parang kasing element of water. Para siyang Miss Earth, gano'n. So, yan. Anyway, maganda yung pagkagawa ng gown at bagay naman sa kanya. But, lumabas ba yung aura niya? Oo naman. So, yun. Okay lang. So, next is Taguig. Oh my gosh, si Taguig. Alam niyo, sa totoo lang, medyo disappointed lang ako sa kanyang performance sa evening gown. Kasi parang, lagi na lang siyang nakaganon sa hair niya. Pak! And then, pagdating dito sa harapan, pak! And then, panali, pak! Ganon! Nakakaloka. Tapos, dito ko napagtanto na hindi pala siya ganong kabongga pagdating sa pasarela. Yung kanyang lakad ay, mga hakbang niya ay anliliit na parang Japanese. Tapos, hindi ko masyado nabetan yung pasarela niya. Pero, yung kanyang mukha, oh my gosh, wala akong masabi. Talagang sinasabi talaga ng kanyang beauty ay, I'm a Miss Universe Philippines. I'm a Miss Universe Philippines. Ganon. Bumawi siya sa evening gown kasi pagdating sa evening gown talaga masasabi ko rin naman, in fairness sa kanya yung kanyang evening gown ay masasabi mo na nakakaloka, ang ganda. So, mukha siyang virgin. Kasi ang ganda-ganda niya, tapos ang ganda nung gown. So, parang bumagay talaga sa kanya. Isa siya sa mga masasabi ko, bukod doon kay Oriental Mindoro, ay isa siya sa mga masasabi ko, in fairness sa kanya. Best in gown siya para sa akin. So, yon. Sila dalawa ni Oriental Mindoro. Tarlac. Si Tarlac, she's parang nakita ko sa kanya, parang beautiful, ganon. Ganon lang. So, maganda ang performance niya. Yun yung masasabi ko, maganda siya. Pero pasok ba siya sa top? Hindi ko alam. So, malalaman natin yan very soon. And then, Tugigaraw.
I love to gigaraw. Parang nakita ko sa kanya si Shamsi Supso. Gusto ko yung body, yung fit ng body niya. Pagkatapos, yung performance niya, okay naman. And then, yung lumabas siya ng evening gown, parang natuwa ko doon sa evening gown niya. Kasi, very gown. Yung parang kang aaten ng red carpet na pinaghalo ang black and white. Ganon. Na parang, in fairness, may eksena. And natuwa ako sa ipinakita niya. So yon, so sila yung mga nagustuhan ko na performance. Pero syempre pipili tayo ng top 20 very soon, and then alamin uli natin kung sino nga ba talaga ang stunning at sino nga ba talaga ang mananalo ngayong Miss Universe Philippines for 2025. So yun guys, ikaw guys, ano guys ang masasabi mo sa naganap na preliminary competition? So ikaw ba ay natuwa? Sino ba ang mga kandidata na na-amaze ka? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano din naman ang reaction mo. Guys, nasa reaction lang tayo ha, kaya ganito yung reaction ko. So yun, so syempre maraming salamat at good luck sa mga girls na nagko-compete dito sa Miss Universe Philippines for 2025. And then, ayun, comment below kung sino ang nag-top sa inyo. So, mamaya kita tayo sa atin live. So, guys, maraming salamat. Kapon ka. Hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.